Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga bagong patakaran at pagbabago sa Japan para sa mga foreign residents sa taong 2026. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga dayuhang naninirahan sa Japan dahil sa kakulangan ng manggagawa at sa pagnanais ng gobyerno na mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Dahil dito, maraming bagong patakaran at pagbabago ang ipinapatupad upang mapabuti ang pamamahala sa mga foreign resident habang pinananatili ang kaayusan at seguridad sa bansa. Ang taong 2026 ay isa sa mahalagang taon para sa mga dayuhan sa Japan dahil sa mga pagbabago sa immigration system, residence card, social insurance, labor system, at integration programs. Number 1, mas mahigpit na pagsusuri sa mga foreign resident. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang mas mahigpit na pagsusuri ng gobyerno sa pagsunod ng mga dayuhan sa kanilang mga obligasyon. Kasama rito ang pagbabayad ng resident tax, pagbabayad ng health insurance, pagbabayad ng pension, pagsunod sa kondisyon ng visa, at pag-update ng tirahan sa City Hall. Layunin nito na matiyak na ang lahat ng legal na residente ay nakikibahagi sa social security system ng Japan. Sa mga susunod na taon, maaaring maging mas mahalagang salik ang tax at pension records sa visa renewal, permanent residency applications, at naturalization applications. Number 2, pagpapalakas ng Japanese language education. Napansin ng gobyerno na marami pa ring dayuhan ang nahihirapang makipag-ugnayan sa kanilang komunidad dahil sa language barrier. Dahil dito, mas pinalalawak ang libreng Japanese classes. Maraming local government ang nag-aalok ng beginner classes, intermediate classes, conversation practice, at disaster preparedness seminars. Online learning programs. Naglalaan din ng mas maraming online resources upang matuto ng wikang Hapon ang mga foreign resident. Layunin nito na mas madaling makahanap ng trabaho, mas madaling makipag-usap sa paaralan ng mga anak, at mas madaling makipag-ugnayan sa City Hall at ospital. Number 3, pagbabago sa residence card system. Unti-unting isinasama ng gobyerno ang digital technology sa immigration system. Kabilang sa mga layunin nito ang mas mabilis na pag-verify ng identity, mas madaling pag-access sa government services, at pagbabawas ng fraud at peking dokumento. Sa hinaharap, inaasahang mas magiging konektado ang residence card, my number card, tax records, social insurance records. Number 4, mas mahigpit na pagmamonitor sa visa holders. Ang Immigration Services Agency ay mas aktibong nagsasagawa ng pagsusuri sa working visa holders. Sinisigurong ang trabaho ay naaayon sa visa category, walang illegal side jobs, at nasusunod ang labor laws. Student visa holders. Masusing tinitingnan ang school attendance, academic performance, at part-time work limits. Dependent visa holders. Sinisigurong sumusunod sa itinakdang oras ng pagtatrabaho at iba pang kondisyon. Number 5, pagbabago sa foreign worker programs. Dahil sa tumatandang populasyon ng Japan, patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa mga dayuhang manggagawa. Kabilang sa mga sektor na nangangailangan ng workers, ang nursing care, construction, agriculture, manufacturing, hospitality, at food service industry. Dahil dito, pinalalawak ng gobyerno ang mga programang nagbibigay daan sa mas maraming foreign workers na makapagtrabaho sa Japan. Number 6, bagong development sa Ikusei Shuro System. Unti-unti nang pinapalitan ang lumang technical intern
training program. Layunin ng bagong sistema na mas maprotektahan ang mga manggagawa, maiwasan ang labor exploitation, mabigyan ng mas malinaw na career path ang mga foreign workers, at mapahusay ang skills training. Inaasahan na magkakaroon ng mas maayos na paglipat mula trainee status patungo sa mas matatag na working visa categories. Number 7, mas malaking proteksyon sa mga karapatan ng dayuhan. Patuloy ding pinapalakas ang proteksyon laban sa workplace harassment, unpaid wages, human rights violations, illegal dismissal, at exploitation ng employers. Maraming local governments at support centers ang nagbibigay ng libreng legal consultation, interpreter services, at human rights assistance. Number 8, paghahanda sa mga sakuna. Dahil madalas ang lindol, bagyo, at malalakas na ulan, mas maraming disaster information ang inilalabas sa iba't ibang wika, kabilang ang English, Chinese, Korean, Vietnamese, at Pilipino. Layunin nito na mas maprotektahan ang mga foreign residents sa panahon ng emergency. Number 9, pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Isa sa pinakamalaking usapin sa Japan ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain, kuryente, gas, tubig at pamasahe. Maraming pamilya, kabilang ang mga dayuhan, ang naaapektuhan ng inflation. Dahil dito, may ilang local governments na nagbibigay ng subsidies, child support programs, at energy assistance programs para makatulong sa mga residente. Number 10, kinabukasan ng mga foreign residents sa Japan. Inaasahan na patuloy pang dadami ang mga dayuhang maninira sa Japan sa mga susunod na taon. Kasabay nito ay mas maraming oportunidad sa trabaho, mas malawak na integration programs, mas mahigpit na immigration compliance, mas maraming digital government services. Ang layunin ng Japan ay magkaroon ng balansing lipunan kung saan ang mga dayuhan ay maaaring mamuhay, magtrabaho, at makilahok sa komunidad habang sumusunod sa mga batas at regulasyon ng bansa. Sa pangkalahatan, ang 2026 ay panahon ng malalaking pagbabago para sa mga foreign residents sa Japan. Habang dumarami ang oportunidad para sa trabaho at paninirahan, mas nagiging mahalaga rin ang pagsunod sa mga obligasyon tulad ng pagbabayad ng buwis, insurance at pensyon. Kasabay nito, pinalalawak ng gobyerno ang suporta sa wika, edukasyon, proteksyon sa karapatan, at integrasyon ng mga dayuhan upang maging mas maayos at ligtas ang kanilang pamumuhay sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.